Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Ay, for today's video, alamin natin kung ano-ano nga ba ang requirements para makakuha ng business permit. Ayan, ano-ano at magkano po yung ating nagastos. In my case, renewal po. Okay, for renewal, yung aking permit at ayun, sa munisipyo ko po ito kinukuha. So, magkano na ba yung aking nagastos sa pagkuha or pagre-renew ng business permit. Ayan, alamin po natin, no? Kasi meron pong nalagdag na isang requirements para makapag-renew po tayo ng ating business permit. Nag-start ako Monday. Pagkahatid ko sa anak ko, diretso na ako doon sa munisipyo and then nag-start na akong, nag-fill up ako ng form. Pero ang pinakauna-una po natin kukunin, no, bago po tayo pumunta sa munisipyo is kailangan meron na po tayong dalang barangay clearance. Okay, number one po. Number one po na requirement sa pag-renew or pagkuha po ng business permit is yung barangay clearance. Okay, so kailangan may barangay clearance sa tayong dala. So yung barangay clearance po is worth 80 pesos. Diba? So panimula pa lang yun. And then kapag may barangay clearance na po tayo, saka na po tayo pupunta sa munisipyo para mag-fill up naman ng form. Okay? Mag-fill up po tayo ng form and then magpa-assist na lang po tayo doon sa munisipyo na kung ano pa yung mga requirements na mga kailangan nating lakarin, no, para hindi na rin tayo pabalik-balik. Okay? So, pagka-fill up po ng form, pumila na po ako agad sa building clearance. Yun yung isa sa pinakakonti lang yung pila. Kaya, ayun, pila na tayo doon. Building clearance, wala po akong binayaran sa pagkuha po ng building clearance. Ang sunod ko po na pinilahan is yung health. Okay? Ang kailangan po para sa health namin, yung sa medical is kailangan ng urine, stool, x-ray. Okay? At nag-seminar pa po kami. 'Di ba? Kasi about food sari-sari store. So, lahat po ng tungkol sa pagkain, ang business, no, lalong-lalo na po yung mga karinderya, ay kailangan po talagang umattend ng seminar. Yan, nag-attend po tayo ng seminar. So, kinabukasan, balik na naman tayo, may dala na po tayong urine at stool. Pagdating po doon sa munisipyo, pumila na ako agad sa x-ray. Yung pinasa ko na yung urine stool ko, tapos pila na sa x-ray. And then, kinabukasan po, result para sa x-ray, sa urine at stool. Pagdating ng Thursday, kinuha ko na po yung result ng medical ko, so okay naman. No, wala naman po tayong sakit, no? So, healthy tayo, okay? So, yeah. Ang binayaran ko po sa urine stool at x-ray is 410 pesos. Okay, yan. 410 pesos. And then, pagkakuha ko po ng result, pumunta naman tayo sa seminar. Yan. Kasi pagkain, meron tayong pagkain, yung mga delata, itlog, yung mga noodles, ayan, no? So sa seminar po, pinaalalahanan lang naman din tayo na kung yung mga gulay, kung may mga gulay po tayong tinitinda, wag na po nating itinda kapag ito po ay sira na or bulok na. Okay? At saka sa mga delata naman po, tsaka noodles, no, yung expiration date. Kapag expired na, wag na po nating ibenta, i-dispose na po natin. Okay? Or i-BO, ibalik natin sa ahente kung meron po tayong ahente. Okay? And then, after ng seminar, kinabukasan, pila na naman tayo sa health para makakuha tayo ng health clearance. Okay, katunayan na healthy tayo, tapos naka-attend tayo ng seminar. So, pagkakuha po ng health clearance, pumunta naman ako, ito yung bagong requirements para makakuha po tayo ng permit, ng business permit or para makapag-renew po tayo ng business permit is yung SSS clearance. So, kailangan po, update po yung ating SSS. Okay, update ang hulog para makakuha po tayo ng SSS clearance. No, sa case ko po, hindi po updated yung hulog noon. Last 2020 pa po yung last na hulog ko. So, ang ginawa, para magkaroon tayo ng SSS clearance, hinulugan ko po yung 3 buwan. Yung October, November, December. Sa isang buwan po is 750 po yung contribution na pinahulugan sa akin. So, ang binayaran ko po doon sa SSS is 2,250 pesos. Okay, kasi 3 buwan yun at saka 750 bawat isang buwan. Sa bangko ko lang naman po inihulog yun. No? Okay na, sa pila-pila, talagang pila. Talaga. Ayan, no? Mabuti na lang din po at may dala tayong extra money para kung sakaling may mga babayaran, makapagbayad agad tayo. Hindi po masayang yung pipilahin natin. Okay. No, and then, kinabukasan, balik na naman tayo para sa payment na. Okay, i-verify po pala nila yan, no? Nakailang balik pa ako noon Basta, kinabukasan bumalik ako, pumila ako sa for verification kung okay na ba, kung kompleto na po ba yung mga requirements ko, no? So, sa Bureau of Fire, yung Bureau of Fire ko po kasi is, naputahan ko na siya no, kailan ba ako? Nag-renew na po ako ng Bureau of Fire, kaya ngayong January, hindi na po ako kuha ng Bureau of Fire dahil kakakuha ko lang po.
Ayan. Pag-renew po ko ng Bureau of Fire ko noong July 2025. So, 1 year po yan. 2026 na po ulit pa ma-expire. So, ngayong January, hindi po ako kumuha. Kasi hindi pa expired. Kakakuha lang. And then, yung ating DTI, ma-expire na siya ngayong July din, 2026. So, sa DTI po kasi is every 6 years. No? Ang expiration niyan. No? So, yung last kuha ko po is nung 2021. July 2021. So, sa ngayong July 2026, magre-renew po tayo ulit ng DTI. So, sabay-sabay na lang yan. Bureau of Fire, tsaka DTI. Ayan, hindi ko lang po alam kung magkano yung babayaran natin sa DTI. Okay? So, update ko na lang po kayo kung magkano yung babayaran natin kapag nag-renew po tayo sa DTI sa July. Okay? After nun, for payment na tayo, no? So, ang binayaran ko po, lahat-lahat, no? Yung mayor's permit, sanitary permit, zoning fee, business plate number, yun, lahat po yun is 5,096 pesos. Okay? So, ang ginawa ko po dito is by annual. No, by July, ulit, by July, babalik po ulit ako sa munisipyo para bayaran yung 2,196 pesos. Opo, kasi nag-by annual ako. Hinati ko lang muna. Para magamit pa natin yung iba na maipuhunan pa natin, mapaikot pa natin, kikita pa para yung kita na lang ulit yung ating ibabayad sa munisipyo. Kasi sinadya ko na rin po na mag-biannual kasi para hindi ko rin malimutan yung mga iba pang i-renew katulad ng Bureau of Fire, yung DTI, ayan, isabay-sabay ko na lang po ulit by July. Okay? Ang binayaran ko po lahat-lahat, yung kasama na yung barangay clearance na 80 pesos, yung sa health na yung pinag-medicalan namin na 410 pesos, yung sa SSS is 2,250, yung Bureau of Fire is 520, tapos yung para sa mga mayor's permit, sanitary permit, 5,096 po yun. So, meron pa po tayong sedula pala. May sedula po tayong binayaran na 440 pesos. Tapos yung business clearance natin is 180 pesos. So, sumatotal po nun is 8,976 pesos. Hindi pa po kasama yung biannual. No, ito lang yun, yung ngayon lang. 8,976 pesos. Okay? Alright. So, ayan, no, 8,976 po ang binayaran natin, lahat-lahat. Lahat-lahat. Hindi kasama yung biannual. Okay? So, ayan, yun po yung ating binayaran ngayong renewal ng permit ngayong taong 2026. Okay? So, nadagdagan po yon ng SSS. Dati kasi hindi naman natin pinapansin yung SSS eh. No? So, ngayon kailangan na daw po. Kaya, ayan, nagdagdag po tayo ng ating contribution. Okay? So, ayan, no? Yung SSS po sa atin din naman pupunta yun. Contribution natin yun at may mga benepisyo din naman po tayo makukuha doon. Buntis na tayo. Para makakuha tayo ng maternity benefits. So, ayan. Hanggang dito na lamang po. Ayan po yung aking mga binayaran na sa pagre-renew ng aking business permit taong 2026. Okay, so ayan. I hope malinaw po at nakatulong po ang video na to at nagkaroon po kayo ng idea kung magkano ba yung mga binabayaran nating mga permit. Okay, yung ating magagastos para sa pagkuha ng permit at pag-renew po ng permit. Okay, so ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.